Ang isa pong magandang umaga, tanghali, hapon mga kapatid. At tayo po ay mag-share ng verse po sa Biblia. No? So, ang panahon ngayon po ay punong-puno na ng kaguluhan. May mga bansa na tumitindig, lumalaban sa kanyang kapwa bansa. Meron sa isang bansa na ayaw maalis sa pwesto at kung maaari, kung kinakailangan na gamitan ng DAS, ito po ay ginagawa nila, wag lamang sila maalis sa upuan dyan sa kanilang palasyo. At hindi po lingid sa atin yan, maging lang po sa ating bansa. May mga kakugulo, gera, may mga bansa na nagkakasakit, nagugutom, at maaaring kasama ang ating Pilipinas doon, ano? May mga tao rin na talagang mahirap. Ang iba ay makakain lamang ay kahit sa anong paraan, pero iambag sa kailang pamilya. Ang sabi nga po rito sa Mateo 24:27 ay ganito po ang pagkakasabi niya. Sapagkat magsisinindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Ito po pinagpauna ng Panginoon Jesus bago siya makyat sa langit. Sa ating panahon po ay nakikita na ang mga pangyayaring yan yung malakas na lindol, bagyo, at mga hindi ka nais-nais na uh, katulad halimbawa nung doon sa isang lugar na dating hindi binabaha ay binabaha. Yung dating tag-init ngayon ay hindi na, halos inuulan na palagi. So, hindi po ba tayo na hindi po ba tayo na nagigising sa katotohanan na ang Panginoon po, sabi nga po sa John 13:9, ito po sabi niya, sabi po sa Juan 13:19, mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari upang pagka mangyari kayo magsisampalataya na ako nga. Na ako nga. So, maliwanag po sinasabi dito kay Juan sa Kapitulo 13, versikulo 19. So, bago mangyari ay sinasalita niya, sinasabi niya upang tayo ay magsisampalataya na ako nga, siya nga, Yesu Kristo ang nagsasalita. So, ibig po sabihin lamang, tayo po ay may panahon, bagay na pang reliyon, bagay pang kaligtasan, ay tayo po ay magbigay ng pagkakataon, oras, maiksing oras lamang ang hinihingi ng salita ng Diyos. Tingnan natin siya at wala naman pong masasama. Wala pong masama, magiging masama kung ang salita ng Diyos ay ating pakikinggan. Libre naman po yan, walang bayad. Tingnan natin ang oras. Maraming mga tao na libang sa ibang mga bagay. Maraming mga tao na binibigyan priority nila yung pang sarili, yung pang makamundong pagkilos kanilang. Ayaw po nilang bigyan ng pagkakataon ng salita ng Diyos ang Panginoon Kristo. Kailan tayo lalaki? Huli na. Lagi ko pa nga sinasabi, ako po ay hindi mabuting tao, ako po ay napakasamang, wala po ako kwentang tao. Wala po ako kwentang. Subalit, pinipilit ko pong lumapit sa Panginoon. Pinipilit ko pong bumasa ng Biblia. Pinipilit ko pong sa huling panahon ng buhay ko ay makagawa man lang ako ng kahit maliit, katiting na kabutihan sa aking pamilya, sa kapwa ko. Itsa lahat sa Panginoon. Ang
panahon ngayon ay unti nang nagbabago. Ang sabi rito po sa sulat ni Daniel 12:24, basahin po natin. Ito po sinasabi, mula ngayon, dito po sa Daniel, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Yan. Nung ako po ay nakita ko po kasi nung panahon na nung maliit pa ako, no? Ako ay nandun sa probinsya namin, nakikita ko yung mga transistor radio, nakakapanood pa ako sa TV no na mga black and white eh. Ayan. Talagang paalinawan ng mata kahit gabi. Malayo pa yung pupuntahan ko, makapanood lang. At meron kami ng transistor radio yung ating mga lola sa probinsya namin. So, nakita ko yung panahon na yun, no? Yung television, yung malaki, mabigat, malapad. Yung likuran ay maraming mga ilaw, yung tubo. Hindi tubo kung tawagin nila, may mga ilaw yun eh. So, nakita ko yung panahon na yun, unti-unting nagbabago. Unti-unting nagbabago na hanggang sa maging colored, hanggang sa numipis yung TV. Ngayon, ilang pulgada na lamang. Ay dati, kapag tumawag ka sa telepono, talaga yung araw nakikita ko yung bago ka makatawag marami pang kinakabit-kabit Sa probinsya namin, meron nakikita ko maraming kinakabit-kabit. Ilipat yung jack. Para makatawag ngayon cellphone lang nakikita mo na yung kausap mo. Cellphone lang, nakikita mo na yung kausap mo. Ibig sabihin, unti-unting nagbabago na ang panahon. Di katulad nung araw. Ang panahon ngayon, ang mga kagamitan, ang daming nagsisilipad ng mga eroplano, iba nga nagkakabanggaan pa sa laki ng kalawakan kakameron pa yung disgrasya ganon din sa karagatan. Ang mga barko lalapad ng barko nagkakabanggaan pa rin So ibig sabihin lang na yung sinasabi ni Daniel na ito ay libong taon pa. Hindi pa po pinapanganak ang Panginoong Jesucristo. Ulitin po natin yung talata na sinabi natin sa Daniel kapitulo 12 versikulo 4. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito, ang kaalaman ay lalago o siyensya. Ngayon po, ngayon po ay talagang sobra ng paglago ng mga mga kagamitan. May AI na nga ngayon So tama po yung sinasabi na ni Daniel kasi ito pong sulat ni Daniel ito po ay sinulat noong 536 BC. Hindi pa po pinapanganak ang Panginoong Jesucristo. Pinanganak pa ang Panginoon mula noon 2,000 years bago pa ipanganak ang Panginoon. So kung ito total mo ito more or less nung sinulat itong Daniel na to more or less tsaka ng panahon ng Panginoong Jesucristo is 2,560 BC. So ang tagal na pala. Ang tagal na ito kasi 536 BC ito sinulat tong kay Daniel na to So napakatagal na pala na sulat ito ni Daniel ay nagaganap sa panahon natin at sa darating pang panahon. Amen? So tingnan po natin yung sinulat na ito ni Propeta Daniel. Sa buhay natin, sa nangyayari sa panahon na ito.
at sa panahon pang darating. So ito pa ang sabi ng Mateo sa 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. So maliwanag po ang sinasabi sa 24:14 ni Mateo. New Testament po yan nakalagay. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ayan. So, hanggat maaari ay tayo po ay makinig ng mga salita ng Diyos, makinig tayo po sa aral ng Panginoong Hesukristo. Saan man tayo, kung meron tayong pagkakataon, hindi naman siguro kailangan natin ng Biblia eh. Kung wala kayong Biblia, pero naman po tayong Googles, eh di i-Googles natin. Lahat ng isa inyong lingwahe, pwede nating basahin nyo, nandun naman po sa Google yun. Kung ayaw nyo magdala ng libro, no, Biblia, meron naman tayo, Googles nyo na lang. Kung kayo sa trabaho, pwede natin gawin yan. Pwede po yan. At hindi po mahirap yan. Mas marami pa nga tayong panahon sa kaka-Facebook natin eh. Marami pa tayong panahon kapapanood ng video. Isa na rin ako. Pero binibigyan ko pa yung oras, yung pagbabasa ko sa Biblia po, yung pakikipag-usap ko sa Panginoon, yung aking mga panalangin sa Panginoon, binibigyan ko pa ng oras yun. Kahit po ako'y nandito, naglalakad ako sa trabaho, pag ganun-ganun ako po'y nanalangin, ganun. Kaya kung talaga po natin magbabasa tayo ng Biblia, madali lamang. Ayaw mo magdala, magbitbit ang Biblia, na nahihiya tayo. May Googles. I-Googles natin, andyan. Anong salita mo sa Bisaya, Ilocano, lahat ng lingwahe nandun. Mababasa mo. Kung ay marunong sa English at biyasa ka sa English, at pag binasa mo yung English at maintindihan mo, mas mainam. Kung tayo naman ay Tagalog, may Tagalog naman. Ako po ay Tagalog din yung binabasa ko eh. So, ito po yung panahon na huwag nating kaligtaan ating pagbabasa ng Biblia araw at gabi. Diyan po sabi nga sa Joshua Kapitulo 1, versikulo. Mahirap po ang mapalayo, mahirap po ang humiwalay sa Diyos. Mahirap. Anumang oras, anumang araw, anumang panahon, anumang hindi po natin hawak ang so, ulitin ko po, may pagkakataon pa tayo, po, basa-basa ng kaunting Biblia. At dito naman po, ang matutunan natin ay salita ng Diyos, at tinitiyak ko na mabuti ang maririnig at mababasa nyo sa salita na. At nawa po ang maliit na video na ito na shinare ko po sa inyo. Pag-aralan niyo po yung nakalagay sa verse, sa mga verse po na nakikita niyo. Okay po? Maraming salamat po sa makakapanood dito, makakapakinig dito sa pangalan.